Extended hanggang April 30 ang deadline ng mga tsuper at operator ng traditional jeep para mag-consolidate. Sa kabila nito, may alinlangan pa rin ang ilan na sumali sa kooperatiba. Balitang hatid ni Darlene Kai. Kahapon lang, akala ng jeepney driver na si Ramon na hanggang sa susunod na linggo na lang siya pwedeng pumasada. Mga ganun yung dibdib namin. Wala nga kami hanap buhay eh. Hindi kasi nag-apply ang operator niya para sa consolidation bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Sa naunang anunsyo ng gobyerno, kolorum na ang mga jeep na gaya ng kanya pagsapit ng February 1. Pero kahapon, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng consolidation deadline ng mga pampublikong sasakyan hanggang sa katapusan ng Abril. Papasalamat din ako dahil nagkuhan ulit. Para ring nabunutan ng tinik si Luis na hindi pa rin nakapagpa-consolidate. Nako, namumblema kami. Sabi ko, paano kaya ang gagawin para tayo inaagawan? Sa totoo lang, mas maganda ho yung in-extend na lang. Malaki raw kasi ang alinlangan nila sa pagsali sa kooperatiba. Ang pamilya niya ang mismong operator ng 5 jeep. Base raw sa kanilang pagtataya, magiging mas malaking gastos kapag nagpa-consolidate sila. Medyo naano-ano namin na mahirap kasi ano naman kami, regular na taon-taon nagpaparehistro. Tapos ngayon biglang magbabayad ka pa sa kooperatiba. Ang kooperatiba magbabayad ka pa 40,000. Walang saysay. Ngayon daw na in-extend ang deadline para sa consolidation, mas makakabuelo at makakapaghanda raw sila ng pondo. Meron ding mga katulad ni Nathan na ayaw daw talaga ng operator niya na magpa-consolidate. Wala kami magagawa kasi driver lang kami. Katwiran nila, di nila mapakinabangan, wag lang mapakinabangan ng iba. Akala rin niya, wala na siyang trabaho sa susunod na linggo. Kasabay ng extension ng deadline, mas mahabang panahon daw para makapaghanap siya ng ibang trabaho. Ay maigi ko para sa aming mga driver na gano'n ma-extend. Mag-apply ng ibang trabaho na lang. Sabi ng LTFRB, 75% na sa mahigit 150,000 na jeepney units sa buong bansa ang consolidated na. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research sa datos ng LTFRB, halos 2,000 ruta ang may hindi pa consolidated na mga jeep at UV Express. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, talakayin na po natin ang pag-aproba ni Pangulong Marcos sa 3 buwang extension sa deadline ng consolidation ng mga jeep. Nakasalang sa Balitang Hali si Piston National President Modi Floranda. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi at siyempre Ma'am Connie. Magandang tanghali po sa inyong dalawa. Sir, magandang umaga po sa inyo. Modi, sapat ho ba yung panahon na ibinigay itong 3-month extension sa deadline ng consolidation ng traditional jeep? Sa atin ay bagamat ito ay bahagi ng tagumpay natin doon sa mga seri na mga pagkilos na inulunsad natin at doon sa 2 sunod na naganap na hearing sa Kongreso ay ni-welcome natin yung 90 days na ibinigay ni BBM. Bagamat ang ating posisyon ay talagang ihinto muna yung programa at para masusing pag-aralan at butbutin yung mga bawat probisyon ng programa ng modernization program sapagkat malinaw po doon sa mga nakaramang hearing natin sa Kongreso, mismo yung ating mga congressman ay sinasabi nila na dapat ito i-hold muna yung programa at dumaan sa mahabang konsultasyon, hindi lamang sa anin ng mga driver at gayon din sa ating mga mamamayan. Pero Modi, despite na-extend po itong PUV consolidation hanggang April 30, ganun pa rin ho ba ang inyo pong stand sa issue na ito na hindi pa rin ho kayo sasali sa kooperatiba kahit na nga ho na-extend na? Sa atin, Ma'am Connie, tayo naman ay bukas sa usapin po ng kooperatiba at ito ay malinaw nating sinasabi sa ating mga mambabatas sa mga sunod na mga hearing. Ang sabi natin ay kung sa usapin po ng kooperatiba ay doon sa ilalim po ng pag-aari pa rin ng ating mga operator, yung mga unit at pag-aari pa rin nila yung mga prangkista. Hindi katulad sa ngayon, yung po inilalako na kooperatiba ng DOT at ng LTFRB, ito yung sinasabi natin, pagmumonopolyo sa usapin ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Ngayon po na-extend na yung deadline, anong susunod na hakbang ng mga transport group? May kakasa pa rin po ba kayong tigil pasada? Sa bahagi po natin ay tuloy-tuloy yung mga continuous na mga pagkilos at iba't ibang protesta at kaugnay nga dito sa ating panawagan talaga na rebitisahin
at muling pag-aralan itong usapin ng 2017-011 at tayo ay magkakaroon po ng mga pagkilos. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Salamat po, Sir Rafi at Mangkuni. Magandang umaga po. Si Pisto National President Modi Floranda. Hindi na nga po tuloy ang hulihan sa February 1 dahil in-extend na nga po ni Pangulong Marcos hanggang April 30 ang pagpapakonsolidate sa mga traditional jeepney. Ang sabi kaya ng mga netizens dyan? Sabi po ni Earl Lechadores, malaking tulong daw yan sa mga katulad niyang commuter na araw-araw sumasakay sa jeep. Para naman kay Manuel Bolinas, dapat daw tanggalin na yung deadline na yan. Pabayaan na raw bumiyahe ang lahat ng jeep para wala ng problema. Sabi naman ni Mark Rivera, patapusin daw muna sana ang school year 2023-2024. Kawawa daw kasi ang mga estudyanteng nagko-commute. Sabi naman ni Ethel Chavez, hindi raw tayo uusad at aasenso kung ganyan nga naman. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may nais kayong maibalita rin po sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.